Yung kay Adnalo Ciaro, sa FB page ng Akayin ng Tupang Naliligaw. Ang sabi, si Kristo po at mga apostol ay hindi nagtuturo sa aklat ng lumang tipan. Tama kaya ito? Basahin mo natin ang Matthew 19:16 hanggang 19. 16. Just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? 17. Why do you ask me about what is good? Jesus replied, There is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments. 18. Which ones? He inquired. Jesus replied, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony. 19. Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Linaw na ito ay ang 10 utos na nasa Exodus sa lumang tipan. So may isa ng mali si Adnalo Ciaro. Ituloy natin ang pagbabasa ng kanyang post. English Tagalog, Acts 18:13. 13 saying, This fellow persuadeth men to worship God, contrary to the law. Nagsasabi, hinihikayat ng taong ito ang mga tao upang magsisamba sa Diyos laban sa kautusan. Lamang sa talatang ito, ang punto ni Adnalo Ciaro dito. Si Paul nagtuturo laban sa kautusan. Tanong, nagtuturo nga ba si Paul laban sa kautusan? Basahin natin ang Roma Kapitulo 7, 12. So then the law is holy, and the commandment is holy, righteous, and good. Ang malinaw dito na ang mga akusasyon ng mga Hudyo at ni Adnalo Ciaro laban kay Paul ay walang katotohanan. Bakit nga ba siya inakusahan ng mga Hudyo kasama pati si Adnalo? Kung babasahin natin sa unahang talata sa Acts 18:5 at 6. 5. When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Messiah. 6. But when they opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, Your blood be on your own heads, I am innocent of it. From now on I will go to the Gentiles. Kaya siya inakusahan dahil si Paul ay nagtuturo na si Jesus ang Mesaya, kaya para sa mga Hudyo at pati na rin kay Adnalo si Paul ay nagtuturo ng paglabag. Ngunit si Paul ay nagsasabi lang ng katotohanan, na si Jesus nga ay ang Mesaya at dapat lang natin sambahin. Pangalawang mali, sunod na sabi, hindi rin po si Kristo nangingili ng Sabbath. Kaya nga pinapatay nila si Kristo sa krus. English Tagalog, Juan Kapitulo 9, 16. 16 Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them. Ang ilan nga sa mga Pariseyo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin sa Sabbath. Datapwat sinasabi ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila. Naalala ko tuloy itong si Ted Pampanga, ayaw niyang sagutin ang tanong ko kaya binlock niya na lang ako. Kanina kumampi si Adnalo sa mga Hudyo, ngayon naman sa mga Pariseyo. Ang sabi ng mga Pariseyo, si Jesus daw ay hindi sa Diyos at hindi nanginili ng Sabbath at agree dito si Adnalo Ciaro at Ted Pampanga. Kaya para sa kanila karapat-dapat ipako sa cross si Jesus. Pangatlong pagkakamali, dahil si Jesus ay galing sa Diyos. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At si Jesus ay hindi lumalabag ng Sabbath dahil siya ay Lord of the Sabbath. Mark chapter 2 verse 28. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Biruin niyo si Jesus na Lord of the Sabbath sa paitong mali at ang mga Pariseyo na hindi naman Lord of the Sabbath sila pa yung tama. Kung ganito ang logic ni na Adnalo Ciaro at Ted Pampanga, mag-isip-isip na po kayo. Hindi po man lalabag si Jesus dahil sa unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 22. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. Mag-iinat po kayo kina Adnalo Ciaro at Ted Pampanga, dahil sila ay nang aakay para manligaw.